Sa videong ito, ating matutunghayan ang 12 good luck plants na taga-taboy daw ng negatibong enerhiya at taga-akit ng positibong enerhiya. At kung gusto mong malaman, magpatuloy lamang sa panonood. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Number 1, Tulsi plant or Holy Basil. Ayon sa paniniwalang Hindu, ang Tulsi na tinatawag ding banal na basil ay isang sagradong halaman. Ito ay isang iginagalang na halaman sa Hinduism. Para sa kadahilanang ito, ang halaman ng Tulsi ay itinuturing na isang napakamatagumpay sa pamilyang Hindu at mayroon din itong maraming mga nakakapagpagaling na katangian at mga benepisyo sa kalusugan. Ito rin ay isang tanyag na halaman ng vastu at kilala bilang nagtataboy ng mga negatibong enerhiya mula sa isang bahay. Sinasabi ng pagkakaroon ng isang halaman ng Tulsi sa isang bahay ay nagdudulot ng isang malakas na aura sa espiritu. Sa makatuwid, pinoprotektahan nito ang isang tahanan laban sa mga masasamang mata at nagdudulot ng positibong enerhiya sa kalawakan. Ayon kay Vastu Shastra, dapat ilagay ng isang may-ari ng bahay ang halamang ito sa silangan o direksyon ng hilagang silangan. Hindi lahat ng uri ng mga panloob na halaman ay dapat ilagay sa hilagang silangan ng sulok ng isang bahay. Ngunit ang Tulsi ay ang tanging panloob na halaman na maaari mong mailagay sa hilagang silangan ng sulok ng iyong tahanan. 2. Lucky Bamboo. Ang maswerteng halamang ito ay isa sa pinakatanyag na halaman na kilala sa pagdadala ng swerte, kasaganaan at positibong enerhiya sa bahay. Sa kadahilanang ito ay naging pinakatanyag na panloob na halaman sa India. Hindi lamang ito isang vasa plant, kundi isang feng shui plant din. Itinataguyod din ng feng shui na ang parehong mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang maswerteng halaman ng kawayan sa bahay. Ang pagkakaroon ng lucky bamboo sa iyong tahanan sa tamang direksyon ay magbibigay sa iyo ng isang mas positibong karanasan. Ayon kay Vastu at Feng Shui, nagdadala ito ng swerte sa bahay at pinoprotektahan ang mga residente laban sa mga masasamang mata at mga negatibong enerhiya. Bagaman maaari kang maglagay ng maswerteng kawayan sa kahit saan sulok ng iyong bahay, ngunit ang paglalagay nito sa iba't ibang mga sulok ay may iba't ibang mga benepisyo. Kung magpaplano ka ng isang maswerteng halaman ng kawayan sa silangang sulok ng iyong tahanan, kung gayon, makakatulong ito sa pagpapanatili ng kaayusan sa pag-iisip at pisikal. Kung ilalagay mo naman ito sa timog silangan, kung gayon makakatulong ito sa katatagan sa pananalapi at pagdudulot ng kaunlaran sa pamilya. Number 3, money plant. Ang halamang ito ay isang tanyag na houseplant sa pamilyang India. Ang halamang ito ay naging isang pinakatanyag na feng shui at vastu plant sa maraming bahagi ng subcontinent ng India. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang halamang ito ay kilala sa pagdadala ng pera at kasaganaan sa pamilya. Pinaniniwalaan ang pagkakaroon ng isang money plant sa bahay ay nagdudulot ng swerte, kaligayahan, positibong enerhiya at kaunlaran. Bukod dito, nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng isang puwang na protektado laban sa masasamang mata at mga negatibong enerhiya. Maaari kang maglagay ng halamang ito sa loob ng bahay kahit saan sa iyong bahay, ngunit at ibang-ibang direksyon ay may iba't ibang mga benepisyo din. Ayon kay Feng Shui at Vastu, dapat kang maglagay ng halamang ito sa loob ng timog silangang direksyon ng sala o bulwagan. Hindi mo dapat ito ilagay sa hilagang silangan ng sulok ng iyong tahanan. 4. Peace Lily. Ito ay isang magandang halaman. Ito ay isang pinakatanyag ng mga halaman sa loob at air purifying plant. Sa Feng Shui, kilala ito bilang isang fortune plant. Nagdudulot ito ng magandang kapalaran at katahimikan sa buhay ng isang individual. Ayon sa Vastu Shastra, epektibo rin ito sa pag-iwas ng mga negatibong enerhiya mula sa isang silid o bahay. Nakakaakit din ito ng magagaling na vibes at mga positibong enerhiya. Bukod dito, mabuti rin ito para sa kalusugan sa pag-iisip at kabutihang pang-emosyonal. Walang tiyak na mga patakaran tungkol sa pinakamahusay na paglalagay ng pislili. Maaari mong itong ilagay kahit saan sa iyong bahay. Ngunit kung ang hangarin na itaguyod ang tranquility at serenity, dapat mong ilagay ang pislili plant sa isang silid tulugan. 5. Jasmine plant. Ang jasmine ay isang maganda at mabangong namumulaklak na halaman. Mayroong ilang mga benepisyo sa pang-agham ng halamang ito. Isa sa pangunahing pakinabang ay makakatulong ito sa paghimok ng mahimbing na pagtulog. Mabisa rin ito sa pagbawas ng pagkabalisa at stress. Para sa kadahilanang ito, ang halamang ito ay naging isang tanyag na panloob na houseplant sa ating lipunan. Mayroon din itong ilang benepisyo sa vastu ng pagkakaroon ng halaman ng jasmine sa bahay. Kakaunti ang nakakaalam ng katotohanang umaakit ito ng positibong enerhiya. Pinipigilan ang mga negatibong enerhiya at pinapaginhawa ang mga ugat.
Ang pagkakaroon ng isang halamang ito ay makakatulong din sa pagpapanatili ng pagkakaisa sa mga romantikong relasyon. Halamang ito ay maaaring ilagay sa parehong lugar sa loob man o labas ng bahay. Kung nais mo itong ilagay sa bahay, ilagay ito sa bintana na nakaharap sa south. Kung nais mong ilagay ito sa labas, kung ganoon ay ilagay ito sa north, sa east at northeast na mga direksyon. 6. Jade plant. Ito ay kilala rin bilang puno ng pera, halaman ng pera at maswerteng halaman. Ito ay isang tanyag na feng shui at paso na halaman. Ayon sa paniniwala ng feng shui, umaakit ito ng pera at kasaganaan. Sinabi ni Vastu Shastra na nagdudulot din ito ng magandang kapalaran. Ikilirang masamang enerhiya at gumawa ng positibong enerhiya. Ang mga halamang ito ay maaaring makinabang ng malaki kung ilalagay ito sa tamang direksyon. Ayon kay Feng Shui at Vastu Shastra, ang paglalagay ng halamang ito sa iba't ibang direksyon ay maaaring may iba't ibang benepisyo. Dapat mong ilagay ang mga halamang ito sa banyo at kwarto. Ang mga mabisang direksyon ay ang mga sumusunod. Sa southeast direction, ito ay para sa good luck, pagligo ng negosyo, kasaganaan at mas maraming pera. Sa east direction naman, para sa kalusugan, paglago ng akademya, pagligo ng karera, pagsisimula ng mga proyekto at pagkakaisa ng pamilya. Sa west direction naman, para sa swerte at pagkamalikhain ng mga bata. At sa northwest direction, ito ay para sa swerte, para sa mga guro, mentor at matulungin tao. 7. Rosemary plant. Ang rosemary ay isang woody at parating berde na mabangong halaman na may mga malakarayom na dahon na katutubo sa rehiyon ng Mediterranean at Asia. Meron itong puting, lila, rosas at asul na mga bulaklak. Ginagamit itong bilang sa loob at labas na pandekorasyon na halaman. Ang mga dahon ng rosemary na halaman ay ginagamit upang pampalasa sa iba't ibang pagkain. Mayroon din itong mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ayon sa Vastu Shastra, ito ay isang nakawiwiling halaman sa loob at nagpapalakas sa kalusugan ng kaisipan at pisikal. Pinaniniwalaan na ang mabangong kagiliw-giliw na halamang ito ay maaaring mabilis na maiangat ang iyong kalooban. Maaari rin itong makatulong sa pagbabawas ng kahinaan at labanan ng stress at pagkabalisa. Dagdag pa rito, makakatulong din ito upang mapabuti ang memorya at mahimok ang pagtulog. Walang patakaran sa tamang paglalagyan ng halamang ito sa bahay. Sa makatuwid, maaari mo itong ilagay kahit saan sa iyong tahanan at makakatulong din ito sa iyo na maitago ang negatibong enerhiya at magdala ng positibong enerhiya. 8. Orchids. Ang orchids ay isang magandang halaman na namumulaklak. Ang mga bulaklak nito sa pangkalahatan ay makulay at mabango. Ginagamit ang mga bulaklak sa orchids ng dekorasyon at pabango ng katawan. Dagdag pa rito, ang mga buto ng halamang ito ay ginagamit bilang isang flavoring agent sa baking. Ito ay isinasaalang-alang din bilang isang mabisang halaman ng Vastu. Isinasaalang-alang ng Vastu Shastra na ang halamang ito ay simbolo ng kasaganaan at prosperidad. Pinaniniwalaan na nakakaakit ito ng pagiging positibo sa isang bahay at magagandang bulaklak ng mga halamang orchids ay nagpapasigla ng pagiging perpekto sa mga tao. Dagdag pa, ang isang palumpo ng mga bulaklak ng orchids ay isang magandang regalo para sa mga bagong kasal at bagong magulang. Inirekomenda ni Vastu na panatilihin ang halamang ito sa timog, kanlurang sulok ng bahay. 9. Peony plant. Ang peony ay isang halaman na namumulaklak. Ang mga bulaklak nito ay kaibig-ibig at may potensyal na benepisyo ng Vastu. Ang kagiliw-giliw na halamang ito ng Vastu ay nagpapalakas ng mga relasyon ng isang pares at tumutulong din sa pag-aayos sa mga sirang relasyon. Ang kaibig-ibig na halaman na namumulaklak na ito ay umaakit sa pagiging positibo at pag-asa sa bahay. Sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga negatibong enerhiya, pinaniniwalaan na magtataguy dito ng kalusugan sa reproductive para sa kababaihan. Kung mayroon kang problema sa relasyon, dapat mayroon ka ring magandang kagiliw-giliw na halamang ito sa bahay. Pinaniniwalaan ng pagpapanatili ng halaman ng peony sa timog kanlurang sulok ng bahay ay may pinakamainam na benepisyo ng Vastu. And aloe vera. Ang aloe vera ay isang evergreen perennial plant na kilala sa potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ginagamit ito sa mga produktong consumer tulad ng lotion sa balat, cosmetic, gamot at pamahid at inumin. Ang pagkonsumo at paglalapat ng mga aloe vera extract ay mabuti para sa katawan, balat at pangkalahatang kalusugan. Maaari nito magamit bilang panloob na pandekorasyon ng halaman dahil matagumpay itong lumalaki sa loob ng bahay bilang isang nakapaso na halaman.
Ang aloe vera ay isang kagiliw-giliw ding halaman. Pinaniniwalaan ng aloe vera ay isang pinakatanyag na halaman ng vastu na umaakit ng positibong enerhiya at pinipigilan ng negatibong enerhiya. Isa rin itong halaman na nagpapadalisay sa hangin sa pamamagitan ng pagsipsip ng carbon dioxide. Gumagawa ito ng pantay na dami ng oxygen at kaya maaari itong bawa ng mga kababalaghan para sa kalusugan. Inirekomenda ni Vasu na ilagay ang halamang ito sa silangan o hilagang sulok ng bahay. 11. Lotus plant. Ang lotus ay isang halaman na nabubuhay sa tubig. Bagaman hindi ito isang tanyag na houseplant, kapag ang lotus ay nakalagay sa iyong bahay ay maaari magdala ng kasaganaan, kapayapaan, swerte at positibo sa kalawakan. Ang bulaklak nito ay sumasagisag sa tunay na kadalisayan at nauugnay sa Diyos Lakshmi. Sagrado din ito sa mga Buddhist. Ang pagkakaroon ng lotus na halaman sa bahay ay maaari magbigay sa iyo ng espiritual na kaliwanagan. Ang lotus ay mayroon ding nakakapagpagaling na katangian. Ngayon ito ay nagiging isang tanyag na halaman ng vastu. Inirekomenda ng Vastu Shastra na kung ang halaman ng lotus ay inilalagay sa pasukan ng bahay, kung ganoon ay magbibigay ito ng maximum na epekto. At number 12, rubber plants. Pinaniniwalaan na nakakaakit ito ng pera at kasaganaan sa sambahayan. Isinasaalang-alang ng Vastu Shastra na ang halamang ito bilang isang napakalakas na halaman sa loob ng bahay na nagdadala ng mabuting kasangkapan, kasaganaan at pagiging positibo sa pamilya. Dapat mong ilagay ang halamang ito malapit sa isang bintana at ang halaman ay magiging pinakamahusay na lumalaki sa pare-pareho at nasala na ilaw. So yun lamang ang 12 good luck plants na itinuturing ng Vastu Shastra na swerte at tagataboy ng negatibong enerhiya at saan nga ba ito dapat ilagay. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.